Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at pinalalakad sa kadiliman. Kaya, alam nyo, napakagandang makita sa ating buhay, pananampalataya, na ating nilalakaran yung liwanag na galing sa Diyos. At dahil doon, nagre-reflect yung liwanag na yun at nakikita ng mundo, nakikita ng sanlibutan, yung uri ng ating pamumuhay, yung uri ng ating pananampalataya. Nakikita ng mundo na iba yung ating paglakad sa mundo. Hindi tayo nakikipamalo doon sa ginagawa ng mundo. Okay. Iliwanagin ko po dito yung pakikipamalo. Ang sinasabi ng Biblia na pakikipamalo ay yung uri ng pananampalataya na ginagawa ng mundo kumpara doon sa pananampalataya na ginagawa natin. Hindi po yung ginagawa ng pisikal. Ilalabas na naman natin doon yung ating pisikal na ginagawa. Ang ginagawin ko na pakikipamato doon sa Romans chapter 12 verse 2 ay yung hindi natin kinubukya, hindi natin ginagaya yung uri ng pananampalataya ng iba. Kundi ang ating pinapractice, ang ginagawa natin ay yung pananampalataya na natutunan natin sa salita ng Diyos. Yung tinanggap natin sa tulong ng Banal na Espiritu. So ito yung uri ng ating pamumuhay. Ay nakikita ng mundo, bakit kakaiba tayo sa ating pananampalataya? Bakit hindi tayo naniniwala doon sa kanilang mga paniniwala? Doon sa uri ng kanilang pagkakilala sa Diyos. Dahil naniniwala tayo na ang totoong pananampalataya ay nagmumula sa salita ng Diyos sapagkat ito ay ang ating Panginoon sa Kristo. So kaya nakikita natin yung pagkakaiba. So yun po ay kailangan natin matiyak sa ating sarili na lumalakad tayo sa mundo ng kabilay natin ng liwanag na galing sa salita ng Diyos. Liwanag na galing sa ating Panginoon sa Kristo. At dahil doon, makikita ng mundo ba? Iba talagang klaseng liwanag natin. Hindi ito yung patay-sindi. Gawin mo nga naman yung patay-sindi ilaw. Hindi tayo yung magkayong klase ng liwanag. Walang burang sa atin. Hindi na pupunti. Dapat kayo yung ating buhay, yung pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Dapat hindi nagbibigay yung ating pananampalataya. Dapat hindi na pupunti yung pananampalataya natin. Kasi tayo ay ilaw, at yung ilaw na pinagmula natin ay hindi na pupunti. Yung ilaw na pinagmula natin ay hindi patay-sindi. Kaya dapat, kapag nag-reflect, kapag sinabing nag-reflect sa atin, nagmamanifest sa atin yung ilaw, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, talagang nananatiling maliwanag tayo sa harap ng sanlibutan. Nananatiling maliwanag yung pananampalataya natin. Yun po yung tinutukoy ni Apostol Juan dito sa kanyang mga isimulan nito tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Pangatlo, ang utos ng Ama ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa ating doon sa ating teksto. Si Kristo bilang tao ay may misyon at may atas. Mayroon talaga may dahilan talaga yung pagpunta ng Panginoon sa Kristo dito. Yung pagkakatawang tao na may dahilan talaga siya. At may nagpili na naman ay pangalan ng Ebanghelyo sa lahat ng tao. So mayroon talagang pinapagawa ka kaya siya nagkatawang tao. Kaya siya isinugo ng Diyos Ama. Meron talagang pinapagawa. Siya ay pinuspos ng Banal na Espiritu upang gawin ang pinapagawa sa kanya at sabihin ang itinasasabi ng Ama. So makita ninyo mga kapatid, yung tatlong persona, makikita natin yung
teamwork nila, yung kanilang paggawa, ayon doon sa kanilang kalagayan. Subalit, gusto ko linawin ng mga kapatid, isa lang yung Diyos. Pero yung persona nila ay mayroong direksyon ng paggawa upang sa ngayon, makita ng mundo, makita ng mga pinili ng Diyos na ito yung gusto gawin ng Diyos sa atin. Ipinakikita, ipinahiwatin na hindi lamang pumunta ang Panginoon sa Kristo at nagdatawang tao, meron pang isang persona na tumulong sa Kanya upang kasi po, ang kalagay ng Panginoon sa Kristo nung magdatawang tao, iniwan niya yung kanyang pagiging gusto. Sabi ng Biblia, diba? Kung siya ay sinubo ng Ama, siya nagdatawang tao at namuhay siya bilang isang tao. Kaya sabi ng ibang pananampalataya, tao lang si Kristo. Subalit, mayroong banal na Espiritu na kasama ang ating Panginoon sa Kristo. At ang banal na Espiritu ang nagpipirto ng miracles, signs, and wonders. Kung makikita natin yung kalagayan, bakit nagkatawang tao ang Panginoon sa Kristo at bakit iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos doon sa kanyang trono? Kasi hindi niya maintindihan ang kalagayan natin bilang tao kung hindi niya iniwan ng kanyang pagiging Diyos. Kaya tingnan niyo, nakaramdam siya ng gutom, nakaramdam siya ng umang, napagod siya, inantok siya, nalungkot siya, nasaktan siya. So, yung normal na pakiramdam ng isang tao ay nararamdaman ng Panginoon sa Kristo kasi siya yung mag-represent sa Ama eh. Anong sasabihin niya doon sa Ama kung hindi niya nararamdaman yung gutom? Paano niya sasabihin, Ama, nagugutom yung mga anak mo? So, kaya makikita natin mga kapatid na dahil doon sa panukala na ginawa ng Ama ay naranasan natin yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo at dahil doon sa utos na yun ng Ama. Ano ba yung utos na yun na ginawa ng Panginoon sa Kristo? Yun na yun, yung kanyang misyon na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung pa sa gayon, yung lahat ng tinawag ng Diyos, yung lahat ng mga pinili ng Diyos ay mag-respond at manumbalik sa Diyos Ama. Makikita natin mga kapatid yung plano, yung sinasabi ko sa Ephesians chapter 1, na before the creation of the world, ay pinili na tayo. Bakit? Kasi, ang gusto ng Diyos Ama ay ibalik sa Kanya, o mabalik sa Kanya, yung mga pinili niya na siya titira o siya mananahan doon sa kahiyang kanyang ginawa sa langit. So makikita natin yung utos kayo ng Ama na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo ang nagdala ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kaya ito nagkakaroon ng kaligtasan tayo sa utos ng Ama. Hindi ito yung utos ko sa lumang lipat. Ang utos ng Ama, sabi dito sa mga talata natin pinag-aaralan, ay ang utos ng Ama ay ipangaral, ibalita na mayroong Diyos Ama doon sa langit na tumawag, pumili sa atin. At dahil doon ay tayo nakaranas ng kaligtasan na Kanyang inilaan para sa atin. Sabi mo ang tatanguan, talatang 8 hanggang 29. Kaya sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo ako'y siya Ama. Wala akong ginagawa patay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi, at kasama ko ang nagsuko sa akin, at hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. So, makikita natin mga kapatid, na yung deliverance
na ibinigay sa atin ng Diyos Ama ay dahil sa ating Panginoon Kristo, dahil sa pagsunod niya sa utos na ipangaral ang Ebanghelyo, ipangaral ang kaligtasan tungkol sa lahat ng mga binibig niya. Ano naman for my pangilista ko dito? Nakikita ko yung paglago ng pananampalataya ninyo. Bakit ko sinabi? Kasi naiintindihan ninyo kung ano yung pinapakahulugan o ini-interpret ng Biblia doon sa mga ipinapahayag ng mga sumulat, ng mga author. At dahil doon, mapapansin nyo rin, bakit laging assurance doon sa salvation yung nagiging tema ng ating mga pag-aaral. Kasi ito yung pinakamagandang bagay na dapat natin maintindihan matutunan. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng tunay na katatagan ng ating pananampalataya. Na hindi tayo kayang uga-ugahin ng ibang aral, hindi tayo kayang sindakin ng ibang aral, at hindi tayo kayang linlangin ng ibang mga aral na ating naririnig, na ating nababasa, na ating napapanood. Kundi, nakikita natin yung katotohanan ayon doon sa sinasabi ng mga sumulat ng Biblia at ayon sa kanilang pakahulugan doon sa kanilang mga isinusulat. Kaisa-ata sila. Kaya makikita ninyo mga kapatid, Nagbuhatan ng kapit. nung ang Panginoon Kristo ay magsimula sa kanyang ministeryo, Pahaso siya ng... alam na hindi sila naiintindihan, hindi siya naiintindihan ng Magdinipis-ata tao. sila. Eh yung Ito mga kalay. introduction pa lang niya eh. Meron sabi ng Panginoon sa Kristo sa introduction ng kanyang preaching. Pagsisihan yung kaligtan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. So kaya yung mga tao, particular yung mga Israelita, nagtaka kasi meron ng kaharian yung Roma. So bakit meron silang hinihintay na pangako ayon doon sa lumang tipan na mayroong hari na tatayo sa Israel